Ang kahirapan ng buhay ang isa sa mga susi at dahilan kung bakit napakaraming tao ang naghahangad ng kapangyarihan at kayamanan. Alam nating lahat na hindi ganun kadaling makuha ang mga bagay na iyon. Kaya ang iba sa atin, nagsisipag, nagsusumikap upang maabot ang pangarap na buhay. Kahit abutin pa ng ilang mga taon, okay lang. Lahat yan ay sulit lang para naman ito sa ikagaganda ng buhay mo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Pero hindi naman lahat mahaba ang pasensya. Yung iba, nagmamadali, nais agad makuha ang kanilang mga nais. Kaya gumagawa ng hindi maganda. Inaabuso ang sariling kakayahan, makuha lamang ang ninanais. Yan yung mga taong tinatawag nating buwaya. Buwaya sa kapangyarihan, handang manakit ng iba at gumawa ng hindi maganda sa kapwa, makuha lamang ang gusto. Tila ba walang kinikilalang batas? May kanya-kanyang panuntunan. At kung ikaw na nakikinig sa akin ngayon ay biktima ng mga buwayang ito, ano na nga lamang bang inaasahan mo? Hustisya pa ba? O karma na lamang? Lahat nga ba ng mayaman ay ganito? Sabay-sabay po nating tunghayan ng istorya ngayong araw na ito. Samahan niyo po ako. Isang araw, ay naku anak, alam mo ba, dati ang lolo mo, namamasukan yan kahit anong klase ng trabaho, hindi siya namimili para lamang makaipon ng sapat na pera upang gamiting puhunan sa kanyang pangarap na negosyo. Bago pa nagbago ang ating mga buhay, dugot pawis pa ang pinagpaguran. Ilang beses na nga ba silang nahirapan at sinubok ng panahon? Makaahon lamang sa kahirapan. Kaya tandaan mo ang palaging sabi ko sa iyo, alagaan mo kung anong meron ka, ipagpasalamat mo at kung kaya mo, ipamahagi mo rin sa mga taong nangangailangan. Lagi mong tatandaan yan, ha anak? Yan ang saad ng ama ni Attorney Kiara. Di ba sabi ko nga sa iyo anak, palagi mong tandaan yung mga pangaral ko sa iyo nung bata ka pa lamang. Palagi mong igalang ang mga tao sa paligid mo. Wala tayong karapatang manghusga ng ibang tao. Lalo na kung hindi natin kilala ito o kung hindi natin alam kung anong kanilang mga pinagdaraanan. May tamang proseso ang lahat. Lagi mo yan tandaan. Ang dagdag pa nito, sa ganong klase ng pamilya at pangaral, lumaki itong si Kiara. Malaki ang kanyang takot sa Diyos at malaki rin ang respeto niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kilala man niya o hindi. At bilang isang attorney, bilang alagad ng batas, naniniwala sa hustisya itong si Attorney Kiara. Ang hustisya ay para sa lahat at hindi lamang para sa mga may pera. Itong si Kiara kasi ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Lahat sila professional, may kanya-kanyang larangang tinatahak. Ilang taon na nga ba ang nakakalipas nang ang pamilya ni Kiara ay magkaroon ng sapat na kayamanan upang maging tanyag sa kanilang bayan. Marami na nga silang pag-aaring negosyo ngayon at mga negosyo sa Maynila, halos lahat yun, meron silang investment. Hindi lang sa Pinas, meron din sa abroad. Bagamat isang lawyer, itong si Kiara ay magaling din maghawak ng negosyo. Bukod kasi sa tamang pagtrato ng kapwa, isang bagay pang kanyang natutunan sa kanyang ama ay ang pagnenegosyo. Tunay nga namang hindi ito biro. Bata pa lamang si Kiara ay kita na nga niya kung paano nga ba tumatrabaho ang kanyang ama. Palagi itong may kausap ng mga negosyante, mga yun, mga mayayamang tao. Yung iba, malapit nang bumagsak ang mga kumpanya, malapit nang mabangkarote. Pero alam mo ba, dahil magaling mag-isip ng paraan ang kanyang ama, nagagawa niya ng paraan na iangat muli ito, ibangon muli ito. Isang araw, nagpasyang kausapin ni Senyor Alfred ang kanyang anak na si Kiara. Nais nang makiusap muli dito. Ang sabi niya, "Anak, dating gawi, mag-a-apply ka ngayon bilang HR ng Buena Vista Brewery.
Nais kong alamin mo kung nararapat ba na ating bilhin ang rights ng kumpanya ngayon. At dahil medyo maedad na nga itong si Senyor Alfred, ang kanyang anak na si Kiara na ang kanyang pinag-check ng kapasidad ng mga kumpanyang nais niyang bilhin ng rights. Ang karapatan. Subalit bakit nga ba ang Buena Vista Brewery? Ang Buena Vista Brewery ang isa sa pinakamalaking gawaan ng sikat na alak dito sa Pilipinas. Kilala ito sa buong bansa. Pero nalulugi na ang kumpanyang ito. Paano ba naman? Napabayaan na ng may-ari. Pinapabayaan din niya ang kanyang mga tauhan. Wala sa ayos ang pamamalakad nito. Sayang nga naman daw kung masisira lamang at malulugi. Kaya naman, ang mata ng ama ni Kiara ay nakatuon dito. At upang maiwasan ang tuluyang pagkalugi ng kumpanya, kailangan may isang mayamang negosyante ang sumalo ng kumpanyang iyon. Aba naman, syempre, usapang milyon ito. Kaya dapat maging maayos ang proseso. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng basta-basta. Kaya ngayon, muli, ang trabaho ni Kiara ay alamin kung ano nga ba ang problema ng kumpanyang ito. Saan nga ba talaga ang problema? Saan nga ba dapat ayusin? Alin ang dapat baguhin? Sa isang iglap, itong si Kiara nagbago ng itsura. Simpleng damit, mumurahing sapatos, napaka-plain, napaka-simple, napakapayak. Alam mo ba, sa kanyang itsura ngayon, hindi na nga mahirap para sa kanya ang magmukhang ordinaryo. Madali na ngayon para sa kanya ang makibagay sa mas maraming tao. Sa kilos at galaw, sa paraan niya ng pakikipag-usap, hindi mo nga iisiping napakayaman ng babaeng ito. Nag-apply na itong si Kiara. Ibinigay niya ang kanyang resume at sinabing nais niya raw mag-apply bilang assistant supervisor. Ang kanyang dagdag pa, meron naman daw siyang experience kahit papaano. Ilang taon din yun kaya bakit naman hindi? Ang sabi naman nung babaeng nasa front desk, halatang baguhan lamang sa trabaho. Aba, ang kanyang sagot ay... What? Nais niyong mag-apply as the assistant supervisor of this company? Of this branch? Sigurado po ba kayo? Baka nagkakamali po kayo ng building na pinapasukan. Kaya po ninyo? Ma'am, I'm not trying to be rude but itsura niyo pa lang parang hindi niyo na nga kayang tumagal dito. Baka po hindi niyo alam. Hindi po kami basta-bastang kumpanya. Isang bagay pa medyo terror yung aming Ma'am Apple dito. You should, think twice. Walang tumatagal dito. Promise. Ang sabi ni Kiara, you don't have to worry po. I have lots of experiences na doing this kind of job. I will do my best. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. I hope you understand. Please give me chance. At sumalang na nga sa interview itong si Kiara. Hindi niya nga nagustuhan ang paraan ng pagsasalita ng supervisor. Puro negative agad ang kanyang narinig. May mga lumapit ding mga mataas pang posisyon sa kanya. Lahat medyo masamang makatingin, masamang magsalita. At kung makapagsalita ang mga ito, akala mo sila na ang CEO ng kumpanya na iyon. Kaya naman, naisip ni Kiara na alam na nga niya ang dahilan kung bakit nga ba nalulugi ang kumpanyang iyon. Hindi pala ang produkto ang problema, kundi yung mga taong nagmamanage ng kumpanya. Yan ang kanyang konklusyon. May mga pagkakataon pang hindi talaga professional kung umasta ang ilan sa kanila. Abay isipin ninyo, nasa kalagitnaan sila ng interview, biglang aalis yung interviewer at may kakausaping katrabaho. Idagdag mo pa na medyo late na nga itong dumating. Nang humarap nga ito sa mga i-interviewin, panay pa ang suklay at lipstick nito dahil nga bagong dating lamang siya. Napakapalpak ng time management. Ibang-iba ito sa paraan ng pagmamanage ng kumpanya ng kanyang pamilya.
Ang oras ang isa sa pinakamahalagang bagay pag-usapang negosyo, pag-usapang trabaho. Ilan pa sa mga officer ng departamento ngayon na medyo mataas talaga ang posisyon ay hindi man lamang i-consider itong si Kiarang magtrabaho doon. Maniwala ka't sa hindi, iniinsulto nila kung ano nga ba ang panlabas na itsura ni Kiara. Siguro ay dahil na rin sa kanyang kasuotan na sobrang simple nga lamang. Pero kahit papaano, pwede mong sabihin na professional naman, katanggap-tanggap naman. Ang sabi naman ni Kiara, hindi naman daw kasi basihan ang panlabas na anyo sa kaya nitong trabaho. Malawak daw ang kanyang experience. Alam niya ang pasikot-sikot ng kumpanya ng alak. Alam niya kung anong kailangan niyang gawin. Itong si Kiara kasi, kahit pabihisan mo ng simple, umaapaw sa kanya ang confidence. Excuse me? I'm not even asking your opinion. And look at yourself. Look at me. Look at yourself. Look at me. Do you even know who am I? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Napakayabang niyong magsalita. Bagita ka pa lang naman. Wala ka pang masyadong alam. This company, kami na halos mismo ang nagpapatakbo nito. Ang nagpayabong nito. Our general manager is so busy. I'm telling you, dapat buo ang loob mo kung papasukin mo ang trabahong ito. Isa pa, ayusin mo muna yung itsura mo. Ayusin mo ang pakikisama mo sa amin. For your information, we are ahead of you. Ilang taon kaming ahead sa iyo. Don't you ever forget that. Ikaw ang makikisama sa amin, hindi kami ang mag-a-adjust sa iyo. Kuha mo? Yan, ang saad ng isang matabang babae na halatang senior na nga sa kumpanyang iyon. Kinausap niya itong si Kiara samantalang hawak niya ang resume nito ni hindi man lamang niya binabasa ni hindi man lamang tinitingnan kung ano nga ba ang kanyang mga achievements. Ang dagdag pa nga niya, you know what? I doubt that you can do the job. Yung general manager namin, sobrang busy sa ibang mga bagay. Honestly, we don't even know what he's doing. But all that matters is what we do. We run this job. We run this company and you should know that. Total, nag-a-apply ka, hindi ba? You need our yeses. Ang sabi ni Kiara, Ma'am, I'm very sorry but parang mali naman po yata ang sinasabi niyo sa akin ng mga bagay na ito. Parang sinasabi niyo hindi niyo po nire-recognize yung trabahong ginagawa ng general manager ninyo. Ang sabi nga ni Kiara, isang bagay pa raw na hindi niya maintindihan. Nandoon siya para sa interview, para sa trabaho. Pero bakit parang lahat ng sinasabi nila ay tungkol sa kanyang panlabas na anyo? Siguro, napikon kay Kiara ang babaeng ito. Nasira ang kanyang composure. Kaya naman, nawala na nga siya ng gana at pinalaya sa opisina itong si Kiara. Malungkot man siyang lumabas ng opisina, medyo napapatawa naman siya dahil sa nangyaring ito. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang tugon, lahat ng sinabi ng mga taong kaharap niya, recorded. Agad siyang nag-report sa kanyang ama. Halos lahat ng ayaw ni Kiara sa isang kumpanya, tila ba doon nga matatagpuan. Tila ba sa pagkakataong ito, hindi na nga kayang itago ng kasikatan ang kasamaan sa loob ng kumpanya ngayon. Sabi nga ni Kiara, they are very unprofessional. Hindi naman perpekto ang babaeng si Kiara, pero maaari nating sabihin na literal, alam niya kung anong tama sa mali. At kapag ang mga bagay ay napunta na nga sa hindi maganda, gagawa siya ng paraan upang ayusin ito. Ganyan nga sila pinalaki ng kanyang mga magulang. Siya at ang kanyang kuya. Kinaaaliwan din siya ng kanyang mga kaibigan. Kahit pa sabihing nagtapos ng law, ang kanyang mga friends, hindi naman lahat mayaman. Nang sumunod na linggo,
Kinausap nga ng papa ni Kiara ang may-ari ng Buena Vista Company at sinabing parang malaki talaga ang problema nito sa loob ng kumpanya. Dahilan upang maalis na nga at mawala ng gana itong papa ni Kiara na bilhin ito, na isalba ito. Ang sabi ng may-ari ng kumpanya, "Aba naman pare, wag namang ganoon. Pag-usapan natin ito pare. May nakuha na akong pera sa iyo. Ang buong akala ko'y bibilihin mo talaga. Bakit naman nagbago agad ang isipan mo? Hindi pwedeng mangyari ito. Marami pa kaming babayaran at inaasahan ko ang pera mula sa iyo. Hindi ba't sabi ko naman sa iyo, alam mong ibabayad ko ito sa mga pagkakautang ko dito sa ibang bansa. Ano ka ba naman? Isipin mo munang mabuti. Sana naman wag mo kong biguin." Para naman, usapang pera ito. Milyon ang pinag-uusapan natin dito. Pero sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon, pumapayag ako sa gusto mo sa isang kondisyon. Ipapasok mo muna ang inaanak mo sa kumpanya mo. Nagkakaunawaan baga tayo? Bakit kamo? Aba, lilinisin ko't aayusin ang kumpanya mula sa loob. Yan ang bala ko. Pare, sa aminin mo't sa hindi, ang kumpanya mo ngayon ay bumabagsak ng dahil sa kapabayaan mo. Idagdag mo pa ng dahil sa kabastusan ng mga empleyado mo. Kaya naman pala, kahit walang problema ang mga produkto, ay palyado ang kumpanya mo. Dahil yan sa mga tao. Dahil yan sa iyong manpower. Pare, kilala mo ko. Kilala mo ko higit sa lahat, hindi ba? Hindi ako mahirap kausap. Ngayon, hayaan mo lamang ako na tulungan ka. At dahil wala namang choice yung may-ari ng Buena Vista Company, umuo na nga lamang siya sa nais ng ama ni Kiara. Nang sumunod na linggo, na-turnover na ang ilang mga tauhan ng ama ni Kiara sa kumpanya ngayon at ang pinaka-leader ng team na iyon ay si Kiara mismo. Siyempre, nagulat ang lahat nang dumating si Kiara sa building na iyon. Hindi ito nagsasalita. Pumasok lamang siya sa finance at maging sa opisina ng general manager na ang officer in charge ang pansamantalang nakaupo. Itong si Kiara may dalang mga legal na papeles. Si Kiara, lilinisin na at aayusin ang lahat ng problema. Teka lang, you look familiar. What are you doing here? Hindi ba? Hindi ka na nga tinanggap sa application mo last week? Anong ginagawa mo rito? Anong kadramahan to? You're making a scene. Security! Paalisin nyo nga to? Ang sigaw ng OIC. Siguro naman po you have your telephone, right? Please call your boss. I don't have the time of my life to explain everything. Mukhang chill na chill kayo and you're almost like watching Netflix pa. All of your people here are so busy doing their jobs and you are here, enjoying your time. You better move. Move. Ang sabi ni Kiara. Patawa-tawa lamang itong OIC pero napatigil siya nang makita niya ang lahat ng papeles na bitbit ni Kiara. Nang parehong araw na iyon, nagsimula na nga magtrabaho itong si Kiara. Nalaman niyang napakaraming pera pala ang nawawala sa kumpanyang ito at ang daming reklamo ng mga kliyente dahil sa masamang trato nga sa kanila ng mga empleyado. Ilan pa sa mga produkto ay sadya palang palyado na. Ang dami pa ng listahan ng late deliveries. Napag-alaman pa nga niya na hanggang sa ngayon, napakaraming makina sa warehouse ang sira pa rin hanggang sa ngayon. Hindi pa rin ipinapagawa for almost 6 months na nag-iintay doon. Aba, akalain nyo, maging mga benefits sa maintenance department, nawawala rin. Lalo nang nagkaroon ng problema nang masilip niya ang sahod ng mga trabahador doon. Mula sa mga gwardya at sa mga tauhan. Ilan sa mga ito, atrasado pala ang sahod.
delay palagi. Naku, mas mahabang usapan pa pag nalaman kung gaano kahaba ang listahan ng mga taon na hindi pala nagbabayad ng buwis ang kumpanyang ito. Dahil sa sobrang kaba, walang kaalam-alam si Kiara na habang siya'y nagkatrabaho, nagpatawag pala ng meeting ang OIC. Ayaw pala nilang matapos ang pag-audit ni Kiara. Akala siguro nila, simpleng accountant lamang si Kiara. Aba, akalain ninyo, sinubukan pa nga nilang i-distract sa trabaho itong si Kiara. Pinagsalitaan ng hindi maganda, mula ulo hanggang paa. Napakaingay na nga sa loob ng opisina nang biglang tumahimik ang lahat dahil nagsalita itong si Kiara. Nagpakilala na nga ito bilang isang tunay na abogado. At siya na ang bagong may-ari ng kumpanya ngayon. Gulat na gulat ang lahat, lalo na nang itong si Kiara ay nagpasyang kasuhan ang OIC, ang mga head supervisors at ang mga branch managers sa mga kalokohang ginagawa nila sa loob ng kumpanya. Nang dahil dito, medyo marami din ang nawala ng trabaho. Lahat sila nagmamakaawa kay Kiara. Baka naman daw pwedeng patawarin sila sa kanilang ginawa. Sa makatuwid, inaamin nila ang kanilang kasalanan. Kawawa daw kasi ang kanilang pamilya kung hindi nga daw sila gagawa ng ganito. Kung sana minahal niyo po ang inyong kumpanyang ito, di sana hindi ganito. Sana hindi po tayo umabot sa ganito. Hindi lang po kayo ang napapagod sa trabaho. Hindi lang po kayo ang may pamilyang nangangailangan. Paano na lamang po yung mga gwardiya dito? Yung mga office workers ninyo? Yung mga tao sa warehouse? Di ba? Hindi niyo po naisip yun? Nang dahil sa kayabangan at pagiging selfish po ninyo, nangyari ito. Dahil dyan, marami ang natuwa kay Attorney Kiara. Marami din ang nagalit. Yung iba nga, nagbanta pa sa kanyang buhay. Ang bulong niya, as if namang first time kong mabantaan. Try more. At sa wakas, ang huling kumpanyang binili nitong papa ni Kiara ay ang Buena Vista Brewery. Ngayon, handa na nga siyang mag-retire. Anak, ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Lagi kang mag-ingat. Tulungan mo ang mga taong nangangailangan. Ibigay mo ang tamang hustisya para sa kanila at pagyabungin mo pa ang ating nasimulan. Kaawaan ka ng Diyos. Yan ang bili ng papa ni Kiara. Bagay na sinunod naman ng dalaga. Biglang naisipan ni Kiara na kumuha ng ilang mga team para sa kanyang kumpanya. Sinubukan nilang tuntunin kung taga saan nga ba yung mga trabahador na pinaalis niya na sadyang naapektuhan lamang dahil sumunod sa utos ng mga nakakataas sa kanila. Binigyan niya ng panibagong buhay ang mga ito. Binigyan ng bagong trabaho sa ilan pang niyang mga negosyo. Tunay naman nga dahil ang mga ito nagawa lamang ang mga bagay na iyon dahil yun ang utos ng nakakataas sa kanila. Ganoon pa man, humingi pa rin sila ng kapatawaran kay Kiara at sa mga pagkakamaling kanilang nagawa. Kaya yung iba, nakapasok muli ng panibagong trabaho sa mga negosyo ni Kiara. Siyempre, medyo nakamonitor pa rin si Kiara sa mga taong ito. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Kailangan, hindi na muling maulit ang kalokohang nangyari noon. Aba, mahirap sumira ng tiwala, lalo na ng taong nagbigay ng pag-asa sa buhay mo, sa pamilya mo. Sa paglipas pa nga ng mga taon, mas lalong hinangaan ng mga tao si Kiara nang dahil sa husay niya sa pagiging isang abogado, pagiging negosyante, at kaibigan. Palagi nga siya naiimbitahan bilang spokesperson sa mga seminars. Ang kanyang palaging paalala ay mahalin ang trabahong ginagawa, magkano man ang iyong sahod sa bawat araw. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi makikita sa material na bagay,
Kung mahal mo ang trabaho mo, ipagpatuloy mo. Mahalin mo at asahan mong ang Diyos na ang bahalang magbigay ng pagpapala sa iyo. Isipin ninyo, itong si Kiara, magandang babae. Single. Matalino, negosyante, magaling maghawak ng pera. Pantay ang pagtingin sa mahirap at mayaman. Ang puso niya ay kanyang inilaan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Subalit hanggang sa ngayon, wala pa rin siyang kasintahan. Kaya naman, tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan na makahanap ng maaari niyang maging partner sa buhay. Haba, akalain ninyo, mukhang magkakaroon pa ng love life sa attorney. Tumanggap na nga ng manliligaw itong si Kiara. Aba, isang abogado ang kanyang napusuan. Makalipas lamang ang ilang taon, nagpakasal na nga silang dalawa. Wala pang 1 year, nagkaanak na ng isang batang babae. Muli, kung paano nga siyang pinalaki at ginabayan ng kanyang mga magulang, ganoon din siya gagabay sa kanyang anak. Siyempre, itong lolo ng bata, tuwang-tuwa dahil naaabutan pa niya ang kanyang apo. Medyo nakakalungkot nga lamang dahil ang kapatid ni Kiara ay nasa Amerika, hindi magawang makauwi dahil napakarami ding trabahong ginagawa. Bagamat mayaman, tanyag at sadyang tila ba hindi na nga maghihirap, ang mag-asawang ito, hindi mo nga kakikitaan ng kayabangan. Payak lamang ang kanilang buhay magmula sa pananamit, pagsasalita at pagkain kinakain. Ganong buhay nga ang sinimulan ni Kiara para sa kanilang pamilya. Sa paglipas pa ng mga taon, pumanaw na nga ang kanyang ama. Mabilis na lumipas sa mga panahon, ngayon itong si Kiara ay medyo maedad na. Palagi niya ngang kasama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, lahat masipag mag-aral. Ngayong dalawa na ang kanilang mga anak, isang babae at isang lalaki. Hindi pa rin sila tumigil na magbigay ng patnubay sa mga ito sa buhay na dapat nilang tahakin. Kahit na kailan, hindi nga raw magkukulang sa pangaral ang mga anak ni Kiara. Palaging pinapaalala yung mga bagay na palagi ding payo sa kanya ng kanyang mga magulang. Anak, lagi mong tatandaan, pakisamahan mo ng maayos sa mga tao sa paligid mo, mayaman man yan o mahirap. Lahat yan, pantay-pantay lamang. Kung ano man ang meron ka, kayamanan, pera o kung anumang pag-aari, lagi mong tandaan. Hindi yan sa atin. Bigay lamang yan sa atin, pahiram ng may kapal. Lahat ng ito, bibitawan din natin sa lupa. Ang mahalaga, mabuti ang ating puso. At kung dumating ang panahon na makakaharap natin ang Panginoon, bukas ang ating loob na tanggapin siya. At sa malamang, tatanggapin din tayo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Sa paglipas nga ng ilang pang mga taon, nagpasalin-salin hanggang sa kaapu-apuhan ni Kiara ang ganong klase ng paniniwala. Pananaw. Bagay na sana ay simulan natin sa ating mga sarili ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shout out time na! Hello, Julie Vic Manlantao, Lenlen Siman, Merlelin at Nierna Galicia. Hello, Annabel Sonyo at Cecilia Alvarez. Hi, Josephine Makahilas, Tessie Oyay at Imelda Wada. Hello, Porfirio de los Santos. Last but not the least, Evelyn Dominguez, Teresa Camay, Rofina Morales at Elvira Dacanay. Oh, there is more to come. Abang-abang lang. Wait lang, ha? See you again next time. Have a great day. Bye.